Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 581. Guardian Guo. Lumingon si Hernan Guo sa tumawag, isang lalaking nasa gitnang edad, maayos ang bihis ngunit may aura ng awtoridad na kayang patigilan ang buong silid. Si Lorenzo Guo, ang pangunahing butler ng pamilyang Guo, ang lumitaw. 30 taon na siyang naninilbihan sa ama ni Hernan, si Enrico Guo, kaya't hindi lang basta alalay, isa na siyang haligi ng pamilya. Kahit si Hernan Guo, na tila prinsipe ng kanilang angkan, ay marunong yumuko sa kanya. Uncle, ang tawag niya, may halong takot at paggalang. Alam ko na ang lahat ng nangyari, malamig na wika ni Lorenzo habang tinatahak ang gitna ng silid. Magsisipagtakbuhan ang mga usisero sa paligid, tila naaninagan ang uno sa kanyang mga mata. Itinoon muna niya ang tingin sa dagwang ilong ni Hernan, saka iniutos sa isang waiter, gamutin yan. Ngunit nang humarap siya kay Andrew Cheng, tila yelo ang bumalot sa paligid. Sinabi mo raw na ang pamilyang Guo ay walang kwenta. Tanong niya, ang bawat salita'y may bagang nag-aalab sa ilalim. Sinabi ko nga, sagot ni Andrew, kalmado, hindi natinag. Ang yabang mo, bata ka, singgal ni Lorenzo Guo. Dapat sana'y humingi lang ng tawad si Hernan, tapos na sana. Pero ikaw, inaapak-apakan mo ang dangal ng aming angkan. Akala mo ba'y kaya mong durugin ang pamilya Guo? Nanigas ang mga naruroon. Ang ngit-ngit sa boses ni Lorenzo Guo ay parang kidlat bago ang unos. At dahil bata ka pa, patuloy niya, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Lumuhod ka. Humingi ng tawad kay Hernan ng 3 beses, at bayaran ng simpleng gastusin sa ospital. Tapos na ang lahat. Hindi pera ang habol nila. Dangal. Kapangyarihan. Pagpapakita ng sino ang tunay na may kontrol. Pero biglang sumabat si Hernan Guo, galit na galit. Uncle, hindi sapat yan. Tingnan mo ang mga kamay niya, parang may itinatagong demonyo. Hindi siya dapat makalusot. Ngunit sumulyap lang si Lorenzo Guo at marahang bamulong, tumahimik ka. Maraming nakatingin. Paluhurin natin siya ngayon, mamaya, saka natin siya durugin nang hindi na siya makabangon. Napangiti si Hernan. Tunay kang matalino, uncle, bulong niya sa sarili. Tumindig siya, lumingon kay Andrew. Dahil kay Uncle Lorenzo, bibigyan kita ng tsansa. Lumuhad ka na't humingi ng tawad. O gusto mong ako pa ang tuluyang magpataob sa'yo? Ang bait naman ng Guo family, bulong ng isa. Kung ako sa kanya, luluhod na ako, sabi ng matandang negosyante. Lumapit pa ang ilang usisero, pakiusap ang tono. Ay ho, huwag mo ng palalain. Isipin mo ang pamilya mo. Pero nanatiling tikom at kalmado ang mukha ni Andrew Cheng. Tumitig siya sa kanila, saka mahina ngunit matalas na nagsalita. Paano kung tumanggi akong humingi ng tawad? Parang bomba ang kanyang sagot. Natahimik ang lahat. Hayop ka. Sigaw ni Hernan, galit na galit. Kapag hindi ka lumuhad ngayon, pati pamilya mo'y malulunod sa galit ng pamilya Guo. Sumigaw si Janine mula sa gilid, bastos ka. Narito na si Guardian Guo, tapos ganyan ka pa rin. Wala ka talagang takot sa Guo family. Young Master Guo, turuan mo nga ang mayabang na yan. Nagdilim ang mukha ni Lorenzo Guo. Wala kang ideya sa bigat ng tinatapakan mo, binata. Hindi mo kakayanin ang galit namin. Ngunit ngumiti lang si Andrew, walang bahid ng takot. Gusto ko ngang makita kung ano ang kaya ng pamilya niyong inaakala niyong makapangyarihan. Tumigil ka riyan. Sigaw ni Lorenzo Guo, nanginginig sa galit. Ano ang pangalan mo? Andrew Cheng. Biglang napalunok ang marami. Pinangalanan niya ang sarili. Isang tapang na mas matigas pa sa bakal. Magaling, singgal ni Lorenzo Guo. Kinuha ang kanyang telepono. Hanapin niyo ang lahat tungkol sa Andrew Cheng na yan. Paalisan ng pamilya niya sa trabaho. Putulin ang insurance, social benefits, lahat. Nagtawanan si Hernan habang sinunggaban ang kwelyo ni Andrew. Ngayon, mauunawaan mo kung sino ang tunay na hari rito. Kung ayaw mong lumuhod, sa loob ng 10 minuto, pulubi na ang pamilya mo. Pero isang mapanghamong kindat lang ang sagot ni Andrew. Talaga. Akyatin na yan. Basagin ang mga binti. Sigaw ni Hernan. Sumugod ang mga bodyguard. Ngunit, tumigil kayo. Isang boses ang dumagundong sa buong silid. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na humawak kay Mr. Cheng. Kabanata 582. Lahat ay napalingon. Isang lalaking matikas, nakasuot ng mamahaling suit, ang lumakad na tila sinasakop ang buong silid. Ang tingin niya'y parang kidlat, ang lakad ay parang buhawi. Siya si Siegfried Luo ng pamilyang Luo sa Ninghay. Sigaw ng isang bisita. Narito siya.
Ang tagapagmana ng Luo family. Hindi ba't sila ang pamilyang Somaire sa pamilya Fang ngayong umaga? Nagkatinginan ang mga tao. May bulong-bulungan, takot, at paghanga sa mukha ng bawat isa. Ang pagkadurog ng Fang family sa kamay ng isang misteryosong Young Master Cheng ay sariwa pa sa isipan ng lahat at ang pamilyang Luo ang siyang lumamon sa lahat ng ari-arian ng Fang. Dahil sa tagpong iyon, itinuring ang Luo family bilang isa sa pinakamakapangyarihan sa buong bansa. Siegfried Luo. Malugod kitang tinatanggap. Agad na bati ni Lorenzo Guo, pilit ang ngiti, sabay abot ng kamay. Ngunit, hindi siya pinansin ni Siegfried. Diretso siyang lumapit kay Andrew Cheng at lumuhod. Master Cheng? Sabi niya, buong galang, sabay yuko. Boom! Parang sumabog ang buong silid sa gulat. Anong sinabi niya? Master Cheng. Siya siyang Master Cheng. Yung nagwasak sa buong Fang family. Nanginginig na sa takot si Janine. Si Hernan Guo, nanlalamig na ang likod, habang si Lorenzo Guo ay hindi makakilos. Okay, sagot ni Andrew Cheng, mahinahon pa rin. Tumayo si Siegfried at puno ng galit, hinarap ang tatlong bodyguard na humawak kay Andrew. Sunod-sunod ang sampal sa kanila. Pak! 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 Sinong nagsabing may karapatan kayong hawakan si Master Cheng? Lumayas kayo. Natulala si Lorenzo Guo. Kahit siya, hindi kayang labanan ang galit ni Siegfried Luo. Guardian Guo, malamig na sabi ni Siegfried, ikaw ba ang nagbanta kay Master Cheng? Lunod sa takot si Lorenzo Guo. Hindi. Hindi, Young Master Luo. Malaking kalituhan lang. Hindi ko alam. Patawad. Ngunit huli na ang lahat. Master, siya talaga si Young Master Cheng, bulong ng isang bisita na may hawak na litrato sa cellphone. Yung misteryosong lalaking tumapos sa Fang family. Sunod-sunod ang bulungan, pagkumpirma, at pagkatigalgal. Namumutla na si Hernan. Uncle, tulungan mo ako. Ngunit kahit si Lorenzo Guo ay nanginginig na. Ibinigay na niyang Master Cheng ang utos, ani Siegfried, malamig ang tono. 2 oras. Lumayas ang Guo family sa Shanghai. Kung hindi, wasak kayo. Luhod si Lorenzo Guo sa harap ni Andrew. Patawad, Young Master Cheng. Ako'y bulag at mapagmataas. Sumunod si Hernan. Young Master Cheng. Pasensya na. Hindi ko alam. Ngunit malamig lang ang sagot ni Andrew. 2 oras. Isang boses ang biglang sumabat. Ha! Young Master Cheng. Hindi basta-basta mapapalayas ang pamilya Guo sa Shanghai. Lumingon ang lahat. Isang lalaking may bigote, naka-gray na plaid suit, may hawak na tabako, at may kasamang mga gwardiya ang lumakad papasok. Siya si Enrico Guo. Ulo ng pamilya Guo. Kabanata 583. Ang pagdating ni Enrico Guo, ang pinuno ng pamilyang Guo sa Shanghai, ay tila isang lindol na yumanig sa buong silid. Walang sino man ang inaasahang personal siyang haharap, patunay na hindi ito basta isyu lang. May hawak na tabako, pumasok si Enrico Guo na parang hari, mayabang, kampante, at puno ng sariling tiwala. Agad siyang sinalubong ni Lorenzo Guo, ang pinakamatagal na tagapamahala ng pamilya. Si Hernan Guo, parang batang nawawala sa gulo, ay dali-daling sumiksik sa likuran ng kanyang ama. Papa! Butit andito ka! Tumanggo lang si Enrico habang ang 8 niyang bodyguard ay pumwesto na parang mga halimaw sa pintuan. Umatras ang mga nakatingin. Tumingin siya kina Siegfried Luo at Andrew Cheng, at may ngising mapanghamon na sinabi. Young Master Cheng, baka pwede nating ayusin ito. Humihingi ng tawad ang anak ko. Tama na siguro yon. Napanganga ang lahat. Ang tapang ni Enrico Guo. Kahit alam niyang kasama ni Andrew Cheng ang kilalang Luo family ng Ninghai, na nagwasak sa buong pamilyang Fang, tila wala siyang takot. Nasiraan na ba ng bait ang matandang ito? Sumimangot si Andrew Cheng habang pinagmamasdan ang kay-abangang bumabalot sa mukha ni Enrico Guo. Nagsalita si Siegfried Luo, malamig ang tinig. Master Guo, hindi ninyo basta-basta malilinas ang gulo na ito. Kung gusto ninyong manatili sa Shanghai, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad kay Young Master Cheng. Hanggat hindi siya kontento, kami mismo ang magpapatumba sa buong pamilya ninyo. Nagkagulo ang mga tao. Si Siegfried Luo mismo ang nagbanta. Mahigit 100 bilyon ang halaga ng assets ng Luo family, habang ang sa Guo ay nasa 5 bilyon lang, isang kadyut lang, tapos na sila. Pero sa halip na matakot, tinapik lang ni Enrico Guo ang balikat ng anak. Mag-sorry ka. Tapos na to. Tahimik ang lahat. Tila pinapahiya pa ni Enrico Guo ang dalawang makapangyarihan sa harapan ng lahat.
Si Hernan Guo, namumutla pa rin, ay mahina ang tinig. Young Master Cheng. Paumanhin. Tumalikod agad si Enrico Guo at naglakad paalis. Walang respeto. Wala man lang pagtanaw ng utang na loob. Ngunit, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Malamig na tanong ni Andrew Cheng. Tumigil ang lahat. Tila tumigil ang oras. Ngumiti si Enrico Guo, mapanlin lang. May gusto pa ba kayong ipagawa, Young Master Cheng? Hindi ka natatakot sa akin, sambit ni Andrew Cheng, malamig ang mga mata. Bakit ako matatakot? Yung pagwasak mo sa pamilyang Fang, alamat na yun. Pero ako, hindi basta-basta. May kapangyarihan sa likod ng pamilya ko na kahit kayong dalawa pa, hindi kakayanin. Nagkatinginan ang mga tao. Sino kaya ang tinutukoy niyang kapangyarihan? Lao family mula sa Xiangjiang. Abay tapang pala nitong Enrico Guo. Mukhang may pambala talaga. Pero, kahit palaw yan, kalaban niya si Young Master Cheng. Hindi ba't siya ang nagtatag ng Xiangxing Alliance? Kabanata 584. Nang tanungin ni Andrew kung sino ang backer ni Enrico Guo, ang sagot ay mabilis. Ang pamilyang Lao ng Xiangjiang. Sigaw ni Enrico Guo. Tumahimik ang lahat. Maging si Andrew Cheng ay bahagyang napatigil. Takot ka na ba ngayon, Young Master Cheng? Udyok ni Enrico Guo. Ngunit ngumiti lang si Andrew, malamig. Hindi. Masyado kang arrogant, Mr. Cheng. Galit na sambit ni Enrico Guo. Kung gagalawin mo ang pamilyang Guo, kalaban mo na rin ang buong Lao family. Ngunit hindi natinag si Andrew. Kahit narito pa ang mismong pinuno ng Lao family, sasabihin ko pa rin ito, wala na kayong pag-asa. Sa loob ng kalahating oras, malulugi ang pamilyang Guo. Isa-isa kong wawasakin ang mga kumpanya ninyo. Sa kasaysayan ng Shanghai, magiging paalala lang kayo. Isa kang hambog. Sigaw ni Enrico Guo. Hindi mo kilala ang lakas ng Xiangjiang Lao family. Ngumiti si Andrew, puno ng puot. Kinuha ang cellphone at tumawag. Ipaimbestiga ang buong pamilyang Guo. Sa loob ng 30 minuto, gusto kong mabenta ang lahat ng assets nila, isa-isa. Tumigil siya at tinitigan si Enrico Guo. Tawag lang yun. Honest ng mga tao. Niloloko ba tayo ng batang ito? Akala niya ba na sa isang tawag lang, mapapabagsak niya ang buong pamilya Guo? Hindi lang yan. Para niyang binangga ang buong Xiangxing Chamber of Commerce. May nagtanong, ano ba yung Xiangxing Alliance na yan? Yan ang pinakamalaking alyansa ng mga negosyante sa buong Shanghai. Lahat ng higanti, kasapi. Pag bumagsak ang isa, lahat sila lalaban. Yan ang binangga ni Cheng. Tumingin si Enrico Guo kay Andrew at may mapanuyang ngiti. Ilang minuto na lang, Cheng. Saan na ang binabantang pagbagsak mo? Ngumiti si Andrew, saka tumangala. Shanghai. Isang magandang lungsod. Sayang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Enrico Guo at malamig na bumulong. Mali ka. Hindi mo dapat binanggit ang Xiangxing Alliance. Alam mo ba kung sino ang tinawagan ko? Kabanata 585. Tumawa si Enrico Guo. Ano to, palabas? Kahit sino pa ang tinawagan mo, hindi mo kayang pabagsakin ang buong alliance. Ngunit ngumiti si Andrew Cheng at dahan-daang iniangat ang cellphone. Ang tinawagan ko, si Nicholas Lee, chairman ng Xiangxing Chamber of Commerce Alliance. Ano? Halos sabay-sabay na sigaw ng mga naroon. Siya mismo. May direct line siya kay Chairman Lee. Agad kinabahan si Enrico Guo. Hinablot niya ang cellphone ni Andrew at nang makita ang number, nanlaki ang mata niya. Totoo. Ito nga ang number ni Chairman Lee. Napakatla ang mukha ni Enrico Guo. At biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Nicholas Lee mismo ang tumatawag. Mr. Lee. Pautal niyang bati. Ngunit malamig ang tinig ng Chairman, Enrico Guo. Ngayong araw, opisyal kitang pinapatalsik mula sa Xiangxing Alliance. Sa loob ng 20 minuto, magsisimula na ang liquidation ng lahat ng kumpanya ninyo. Wait, Chairman. Hindi ito makatarungan. Ngunit hindi siya pinakinggan. Nilapastangan mo si Young Master Cheng. At ngayon, babagsak ang lahat sa iyo. Chairman. Mali ito. Marami kaming naiambag sa alliance. Alam mo ba kung sino ang nagtatag ng alliance na ito? Sino? Tanong ni Enrico Guo, nanginginig. Ang taong kaharap mo, si Andrew Cheng. Parang nabasag ang buong pagkatao ni Enrico Guo. Biglang tumawag ulit ang isa niyang tauhan. Boss, may gulo. Lahat ng kumpanya natin iniimbestigahan. Nasa freeze ang accounts. Ayaw na rin tayong pautangin ng bangko. Sir, bumagsak na ang stocks natin. Nahulog sa sahig ang cellphone ni Enrico Guo.
Nabali ang screen. Gumuho na ang mundo niya. Sir, ang headquarters natin, ni-raid. Na-freeze lahat ng pondo. Pati ang mansion natin, nasaliuhan na. Sa loob ng 15 minuto, natupad ang sinabi ni Andrew. Luhod si Enrico Goo, wala ng lakas. Si Hernan Goo, halos mamilipit sa tabi niya. Papa, tapos na ba tayo? Tumingin si Enrico Goo kay Andrew Cheng, nanlilisik ang mata. Andrew Cheng, hindi kita mapapatawad. Ngunit ngumiti lang si Andrew. Hindi mo ko mapapatawad. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon. Kasalanan ko ba yon? Nagmamadaling kinuha ni Enrico Goo ang isa pang telepono. Hindi pa tapos to. May Lau family pa kami. Lord Lau. Iligtas ninyo ang pamilya ko. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.